dear beloved, Boss Mike Cervera. Sa Davao pa rin, mga kababayan, ha? Abay, hindi pa rin humuhupa ang baha. Oo, ha? Oo. Oh, siguro yung mga sinabi kong gano'n, yung, di ba, mabilis ako magsalita. Malamang hanggang ngayon, hindi pa natin tapos. Ay, nako. Oh, ito na. Puntahan natin ang Davao na hindi pa rin humuhupa ang baha. Isingit natin to. Pasok! Ayan, mga kababayan ko, ha? Baha pa rin sa Davao, mga kababayan, mula kaninang gabi. Oh. Ako. Grabe, oh. Grabe. Oh. Oh. Kawawa. Oh. Kawawa ang mga tao sa Davao City, mga kababayan, ha? Wait lang. Alamin natin, ha, kung saan ba yung Davao City na yan, ha? Alamin nga natin kung saan yung Davao City. Oo, kasi mga kababayan ko, wait lang. Ito na. Yaan po ay, mga kababayan, kagabi po. Oo, ha? Diyan po sa lugar, baka sabihin nila fake news tayo. Sa mga taga Matina, Davao City. Ha? Oo, yan, ha? Taga Matina, Davao City. Opo, ha? Kita nyo, ha? Kagabi po. Taga Matina, hindi Matina. Matina. Davao City yan, ha? Yan, Grabe, no? Alaka. Ay, nako. Kawawa naman ang mga taga Davao, ano? Ha? Kawawa yung mga taga Davao, lalo na rito sa Matina. Grabe yung dagat. Grabe, no? Yan. Mahaba pa. Oo. Wala na yung flood control, mga kababayan, ha? Natumba yung natumba yung poste. Natumba daw ang poste dahil sa baha. Ako po, yung mga sasakyang kawawa naman, nalubog. Grabe, no? Grabe, no, mga kababayan, ha? Eto na, pinagmumura na ho sila Pulong. Wow, dagat! Wow! Sa Davao City! Yawa na! Baka sabihin nyo na naman gawa-gawa na naman natin to, mga kababayan ko, ulitin natin. Wow, dagat! Baste! Davao City! Wow, dagat! Sa Davao City! Saan daw? Ilocos Norte? Sabi, mga kababayan, Davao City! Grabe, no, mga kababayan ko. Yawa na! Nang lutaw na tanan! Pulong yawa ka ng imugipul sa ang kwarta! Oy, Pulong! Yawa ka raw! Yawa ka raw, Pulong! Ginabulsa mo raw ang kwarta! Asa ng kwartay? Ay, nako! 51 billion ka na, anak ka! Imugipul sa kawatan kang dako, Pulong! Ay, grabe! Napakalaki mo raw nakawatan, magnanakaw, plunderer! Grabe, no? Mananap ka! Nang lutaw na tanan! Piste! Ayan, Singapore! Ano na, Pulong? Yung Singapore mo, bakit ganito? Madalas naman kami sa Singapore, pero bakit wala naman kaming nakikitang baha? Bakit etong sinabi mong mala Singapore, punong-puno ng tubig sa kalsada? Pinasok na pati mga bahay, pati kubeta. Kaya pati yung mga may nanananghalian pa, Boss Mike, wag mo nang ituloy. Grabe ka, Pulong. Tapos yung mga bata, hinahayaan mong naliligo. Kahit umaapaw yung kasilyas. Grabe, no? Mga kababayan ko, no? Grabe, hayop. No? Ayan, mga kababayan ko, yung mga taga Davao mismo, ang mga tumitira na kila Duterte.
Grabe, no, mga kababayan ko. Puntahan muna natin ito, bago ang lahat, mga kababayan, ha? Puntahan muna natin itong isa pa. Oo, na hindi po ako natutuwa rito eh. Yan na. Palabas sa programang Eyewitness. Nakita nyo ba? Sa kalagitnaan ng kabundukan, meron pong ginawa dyan sa Subic, Zambales, na puro basura, mga kababayan ko. Ha? Nakita nyo? Yung napakaganda na nature natin, mga kababayan, ginawang ganire. Tiniyak ng Department of Environment and Natural Resources Yan, na inaaksyon na nila Grabe. ang pagtatambak ng basura ng lokal na pamahalaan. Napanood nyo ba ito sa Eyewitness? Tingnan nyo mga kababayan, Ano na, Congressman Jay Conghon! Sino ba mayor dyan sa inyo? Ayan tingnan nyo, Anak ng pating nakababuyan, Sinisira nyo ang kalikasan. Sa ancestral lands ng mga Eta sa Subic, Zambales. Kita nyo, pati ho yung mga katutubo nating kababayan na mga naninirahan dyan, ganyan ho ang ginawa. Tapos magtataka kayo, bakit maraming Eta tuwing Pasko? Wala na ho silang bahay. Kaya wag na kayong magtaka kung saan man, saang sulok ng Maynila, maraming mga Eta. Kasi, ginanyan nyo yung kanilang mga kinatatayuan ng mga bahay nila. Yan nga po sabi nga po pagagandahin. Kita nyo? Kaya wag na kayong magtaka tuwing Pasko kung bakit ganyan Maki Pulido. Di ba? Ayan marami. Maraming ganyan tuwing magpapasko. November pa lang. October pa nga lang October pa lang. Parang galing ospital yung basura, Boss Mike. Yan na nga. Biruin mo yung mga sari-saring dugo, na galing ng ospital, ayun, kumakatas sa batis. Paano nga naman iinumin ng mga taga roon yun? Samantalang nung wala yan, kahit na sipsipin mo, yung tubig batis, abay malinis. Ngayon ho, mga kababayan, baka ho, kung anong sakit ang makuha ninyo. Nga po, madam, ng mga ilang buwan, yun na nga pong naayos na nga po yun. May umakyat na pong malalaking truck Na may laman pong basura. Hindi namin alam, ma'am, na may community doon sa area. During that time po, ang gusto lang namin, maitapon po na. Ano ba namang ate, putik na yan kayo talaga, ano ba namang katwiran niya na hindi nyo alam na may community sa area? Naniniwala kayo dun? Ano kayo mga bulag? Diba? Hindi nyo man lang tinignan, hindi nyo man lang nilibot yung lugar bago kayo nagtambak-tambak ng basura. Akala namin kasi walang mga nakatira doon. Putang ina naman yan, Diyos ko. Nung klaseng katwiran yan. Sino ba mayor nyo dyan? Namin yung napakadaming basura. Immediate solution lang po ito So, hindi po magtatagal. Immediate solution sinira nyo yung kalikasan. Hindi magtatagal. Ilang taon na mayani yan, mula pa nung panahon ni Digong, nandyan na yan. Kung hindi pa, lumabas sa Eyewitness, baka hindi pa nila gagalawin. Sa dokumentaryo ni Cara David sa Eyewitness na ibinasurang paraiso, problema ng mga katutubo ang napakaraming basura Grabe. at masangsang na amoy na nagmumula roon. Kabilang sa mga itinapong basura roon ay medical waste noong COVID-19 pandemic. Kontaminado na rin ang tubig sa Oy, Mayor! Yung mayor nyo, yung nagngangalang Mayor Jun Conghon, siguro kapatid dito ni Jay, Yung si Jay, magaling naman yun na congressman. Si Jay Conghon, di ba? Magaling yun. Siguro kapatid dito, hindi magaling. Yung Jay Conghon, yun po yung yung ex ni Aiko Melendez.
na ngayon napunta na kay Juan Mig Bondok. Grabe no, mga kababayan ng mga artista talaga, no? Talagang totoo yung sinasabi ko, may sumpa. Alam niyo yung sumpa ng mga artista? Sige, kung kanino na napupunta. Dati si Aiko nasa Bulacan. Pagkatapos sa Bulacan, napunta naman ng Zambales. Pagkatapos ng Zambales, napunta naman ng Quezon City. Hindi, bago yon napunta muna kay Jo Marie. Nakuha nyo mga kababayan? Jo Marie, tapos yung Vice Mayor ng Bulacan, tapos napunta kay Jay, Congressman Jay Kunghon, tapos ngayon napunta naman sa taga Quezon City, kay kay Juan Mig Bondok. Ay, nako. Kaya, alam niyo, mga artista, ayoko talaga. Ilan ba artista naging jowa mo, Boss Mike? Huwag na natin pag-usapan, tahimik na yung buhay nila. Ay, nako. Lugar. Itinigil ang pagtatapon doon noong 2025 matapos magreklamo ang mga katutubo pero nanatili roon ang basura. Batay sa impormasyon nakuha ng ilang nasa likod ng dokumentaryo, kinausap ng National... Mobo na tayo, Bet Jesus. Marami. Marami. Kung hindi ko kayo friend sa FB, hindi nyo alam. Pero kung friend ko kayo sa FB, alam nyo na. Tama si Teresita Tan. DDS yan syempre Maring Gina. Ako pa ba? Commission on Indigenous Peoples ang mga AITA sa lugar matapos ipalabas ang episode. Sabi rin ng DENR, Environmental Management Bureau Region 3, nakikipag-ugnayan na sila sa provincial government para mailipat ang mga basura. Grabe, no? Tignan nyo mga kababayan, no? Parang nagkaroon ng dagat-dagatan ng basuran sa tuktok ng bundok, mga kababayan. Tuktok ng bundok, Tuktok ng bundok, kakatas siyang pababa. Anong gagawin niyan? Babalik din sa mga tao yung mga residue. Isang otorisadong landfill. Bahagi raw yan ng aprobadong plano para sa ligtas na pagsasara at rehabilitasyon ng lupain. Nag-i-inspeksyon din daw ang DENR Environmental Management Bureau at nakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para tiyaking nasusunod ang planong paglilipat ng basura. Sana. May lipat na ho yan dahil ano ba naman yan? Sir, Mayor, nananawagan po kami pakilinis na ho ng maayos. Kasi ang ganda-ganda ho ng Subic, Zambales. Opo, sir. Kapag ho nagawa nyo yan, ipa-plug namin kayo. Poporihin namin kayo lagi. Oo. Lalo na pag may imbitasyon. Tawagan nyo lang ho si Arnold Lopez. Oo. Alam nyo na, Mayor, Mayor! Ito na, dito na tayo. Nakaw! Sara Duterte, mga kababayan. Parang si Pia pa rin. Parang si Pia pa rin. Todo tangge. Ni Vice President Sara Duterte, hindi suportado ng mga ebidensya ang mga reklamo laban sa kanya sa impeachment trial. Ayon sa bise, kahit na paulit-ulit sabihin na may banta, kahit wala naman, at mag-imbento ng assassin at mga gawa-gawa umunong ebidensya, hindi magiging katotohanan ng anyay kathang isip. Kita nyo, naging kathang isip na yung kanyang sinabi mismo. Loko talaga to si Sara Duterte, Mga kababayan, mabait yun. Oo, mabait yun. Mayor Jong Kunghon, mabait pa naman. Oo, mabait ako. Mayor! Alam mo na, Mayor. Imbitahin mo naman kami dyan. Ipopromote natin lagi ang Subic, Zambales. Alam mo ba, Mayor, dati akong taga dyan. Tuloy. Ito na si Sara Duterte. Sa halip, pinahihina raw nito ang integridad ng mga institusyon. Pinahihina na daw ang... Kasi hindi pumapabar sa'yo, Sara. Kaya humihina, ganon. Yan ang problema Kapag hindi na pumapabor, humihina ang institusyon. Pag pabor sa yung inaka, very good, malakas, okay, magaling, ganon.
Sa'yo galing sa bunganga mismo eh. Assassin, may kinausap na ako, ganun-ganun ka, di ba? Ano tawag mo doon sa kinausap mo mamatay tao? Ano yung magbabalot? Ano yung barbero na katulad ko? Di ba mga kababayan? May kinausap na ako na tao. Ang sabi ko, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, patayin mo si Lisa, patayin mo si Nevermind. Di ba ganun si Sarah? Oh. Ano yun? Kinausap mo, barbero? Ano kinausap mo? Tubero. Ano kinausap mo? Torero. Ingot din to talaga, napaka-bobo eh. Tinitibag ang tiwala ng publiko. Sinasayang ang pondo ng bayan at sinisiraan niya ang pagtuklas sa katotohanan. Kita nyo, sinasayang daw ang pagtuklas sa katotohanan. Ano ka ba, Sarah? Nasaan ka ba? Ang utak mo talaga siguro nasa puwet. Di ba, no? Malunggay busy. Oh. Ang utak ni Sarah nasa puwet. Sino si Nevermind? Ito naman, tinatanong pa. Di si Ninong Martin ni Mima, Ninong Martin ni Takero, at saka Ninong Martin ni Nyulo. Oh. Kayo talaga, gusto nyo pa talagang marinig. Sinabi na nga Nevermind. Iniiwasan ko na nga eh. Kayo talaga, oh. Dagdag ng bise, ang impeachment proceeding ay dapat nakabatay sa kapani-paniwalang ebidensya at hindi sa mga espekulasyon, gawa-gawang naratibo o hindi suportadong aligasyon. Ang batas ay Bobo, no, mga kababayan. Ano? Kung ano-ano pinagsasabi nito, ewan ko ba? Iyan ang tinitingala ng mga DDS, ang may sayad na tao. Kaya sila ay may mga sayad din. True. Grabe si Sara Duterte, no, mga kababayan ko, no? Bakit? Meron daw pinagbibintangang iba, oh. Araw ng impeachment trial ni BP Sara Duterte, ipinagpatuloy ng defense team ang cross-examination sa dating hepe ng NBI Cybercrime Division na si Attorney Jeremy Loto na nanguna sa investigasyon sa mga banta kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Muling inusisa ni Attorney Mark Binluan si Loto kaugnay sa investigasyon sa banta naman sa buhay ni BP Sara. Batay po sa statement na nakuha ng NBI na isa sa mga nakausap nilang reporter, nabanggit doon ng umano'y banta ni BP Sara mula kay Romualdez. Wala namang ganon. Ay, walang sinabing ganon si Ninong Marty. Kayo naman, oh. Ito si Sara magaling talaga gumawa ng istorya eh. Alam nyo naman ako, siya tama lang ako. Kung mali naman yung sinasabi kay Martin na meron daw pagtatangka sa buhay ni Sara, kailanman meron ba kayong narinig, meron ba kayong nakita, meron ba kayong napanood na si Ninong Martin ay nagsabi na ipapategi ko yan si Sara kahit pahaging lang. Oh. Walang ganon. Lang yan eh, no? Huwag nyo nga dinadamay si Ninong Martin ni Takero tsaka ni Nyulo tsaka ni Mima. Git pa po ni Lotok, wala silang na-establish na krimen na ginawa ni Romualdez kaya hindi nila ito. Ayan, si Ninong. Ito si Ninong Martin. Anong sinasabi mong pinagbantang ka? Sino ka ba para pagbantaan ni Ninong Martin? Mayaman yan. Galante yan sa mga kaibigan natin. Tapos sasabihin mo ha? Ano, Sara, pinagbantaan ka neto ni Ninong? Galante kaya yan. Tinutukan. Now, my question is this. Did you issue a subpoena against Speaker Martin Romualdez, former Speaker Martin Romualdez? Did you issue a subpoena? Kay Speaker Romualdez, sir? Yes. Para saan pa? Bakit sa sampinahan? Hindi nga nagpakita yung mga nagsasabi. Kasi, ba't ako mag-issue ng subpoena? Wala pa kaming sufficient na... So what's you did that? Kita mo? Wala nga kasi. Kayo naman intriga kayo. Parang sinabi ko ganito ganito lang. Oy, pinagbabantaan ang buhay ko.
pinagbabanta ng buhay ko ni Marcoleta. O, di ba? Nasaan ang ebidensya ko? Ganon lang ang sinabi ko, kailangan imbestigahan mo na. Ganon? Kasi nga, mga kababayan, kaya lang naman niya nasasabi yon bilang mema lang. Dahil nauna siyang nagsabi na ipapapatay niya daw si Pangulong Bongbong, si First Lady, at saka si Ninong Martin. O ano ka ngayon? Bakit namin iimbestigahan yan? Wala nga. Di ba? Puro lang intriga, puro chismis. Si attorney naman walang-wala, no? Walang-wala nang masabi. That issue. Hindi kami nag-issue, Alright. sir. So, in other words, for VP Sara, you issued... Hindi ganon! Ito si attorney napaka-engot, In other words, pag si Sara, hindi dapat pansinin. Pag kasi Pangulo, dapat pansinin. Yung bang gusto niyang iparinig sa mga tao na si Sara aping-api, tanga. Paano magiging aping-api si Sara? Siya nga yung nanguna. Anak ng pating naman yan, no? Yun ang gusto nilang palabasin, Aping-api si Sara o si Pangulong Bongbong, binigyan ng special treatment, inimbestigahan yung pagbabanta, kay Sara wala. Magpakita kayo na galing din kay Ninong Martin. Ninong, pinagtatanggol kita. Pakita nyo. Na galing mismo sa bunganga ni Ninong Martin na pinagbantaan niya si Sara Duterte. Meron ba? Kasi kung meron ng ganun, sumabog na yun. Wala Di ba? Wala Ayo, mga kababayan, meron ba? Meron? Meron bang nangyaring ganon? Di ba? Pero isa lang ang alam ko. Alam nyo kung ano? Parehas naman silang mandurugas na dalawa ni Sara. Nag-aaway lang kayong dalawa, dinadamay nyo pa si Pangulo. Sara Duterte, Martin Romualdez, iisa lang ang likaw ng mga bituka nyo. Parehas kayong mandurugas. Tapos ang Pangulo ang nadadamay sa mga away nyong mga hinayupak kayo. Diba? Ewan ko sa inyo. Manood na tayo ng hiring-hiringan, Tuloy-tuloy na tayo. Yung mga kasama natin, nandoon na nagko-comment tayo, nagtsatsagaan tayo sa isa't isa. Nako, tagal nito mangyari, mga kababayan ko, itong hiring-hiringan. So, paano? Kita tayo doon saan ba tayo manonood? Sa Channel 2, sa CNN, sa GMA, o yung may mga vlogger tayong mga kasama na nagpapalabas niyan. Ako, ayoko hunong ganun Sila na lang, panoorin natin. So muli, mga kababayan, babush! Our beloved Boss Mike Severa.